Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Pusong Mamon pero kailangan mong discerning din. So sabi ni Jesus Christ, huwag mo tigasin ang puso mo at huwag ka magbilis mag-judge sa mga tao. Pero kailangan mo ma-soft ang puso mo. With discernment, be wise, matalino ka dapat para ma-please mo si Jesus Christ at you act righteously. So, bigay ko sa inyo dalawang example, okay? So, unang example, merong couple that sabi ni Jesus Christ, i-pray ko at kausapin ko because na karoon sila ng anak bago magkasal. So, fornication yun. At alam nila at nagkasal sila patapos that they had a daughter. So, I had to let them ask forgiveness kasi at the same time, yung anak nila tantrums at araw-araw yan at nahirapan sila. So Jesus Christ sabi daw niya, demon possessed ang anak nila due to their fornication. So nakusap ko sila, I gave them a chance para kung gusto lang maghinging patawad, Jesus Christ will forgive them. And nasabi ko sa kanila ang sabi ni Jesus Christ na fornicate kayo, kailangan huminging patawad para gumaling ang anak nyo at you'll be set free and blessed by God. Long story short, they asked forgiveness. Na-admit nila sa akin and kay Jesus Christ at huminging patawad at sabi daw niya, Lord, maglilingkod na kami sa iyo araw-araw starting now. Please, Lord Jesus Christ, pagalingin nyo ang anak namin. Alam nyo, when I prayed for that daughter of theirs, gumaling. That same day, nag-iba yung ugali niya. And now, maganda na ang buhay nila. All because nagkumbaba sila at naaminin nila ang kasalanan nila. At gusto nilang magsisi sa lahat ng kasalanan nila, maglingkod kay Jesus Christ. Ngayon, yun ang good. Merong isang couple naman, mag-asawa, kasama nila anak nila. Naglalaro sila sa anak nila sa restaurant. Ay hintay nila ng pagkain. Okay? Tapos merong isang gusto nang bigay sa couple ang mensahe. Kasi natuwa siya, nakita niya ang couple ng pagmamahal nila sa anak nila. At gusto niya i-share yung praise God that there's couples like that pa rin. Natigas ang puso ng asawa. So akala niya, yung asawa, yung lalaki, that nagbabenta ang something sa kanila. So, sabi daw niya, no thanks. Alis ka muna dito. That. Sabi daw ng hindi, ganun, gusto nang ibigay ang pensahe. Kayo nang bahala kung gusto niyo basahin. So, afterwards umalis na yung babae, right? And then, basa ang misis yung mensahe. At sabi daw ng letter, praise God, merong mga magulang pala, mabait pa rin, mahalin pa rin sa mga anak nila. Continue that. Para maging blessing kayo sa lahat ng tao. Kasi, good example. Alam mo, napahiya ang lalaki. Kasi, sobrang defensive siya na judgmental. You see? That's why kailangan wag mabilis tayo mag-judge. Instead, use our mind
At makita natin, tama ba to? Pleasing to the Lord Jesus Christ? Or kasi natatakot tayo? You see? So, yung dalawang sample ko, isa na blessed ni Father God kasi nagkumbaba sila. Pero yung isa, sobrang prideful, at the end, life humbled him. Anong gusto mo sa buhay? That life will humble you? Or ikaw magkumbaba, tapos one day, people will praise you kasi you did God's will? Your choice. Sana piliin mo si Jesus Christ. Magkumbaba sa when you mamatay ka, you'll be praised by God. Remember, maiksi na ang buhay. Hindi mo alam kung bukas, patay ka na. Do your best. Love God. It's the end of the message. May Jesus Christ bless you.